Magasig tayo ng binhi ng kabutihan sa mundo. Ako si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lip at Kura Paroko ng Parokya ng Santa Clara di sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagdinilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Ang gospel natin ngayon ay tungkol sa talinghagan na nag-aasik. Ang Diyos ang tunay na nag-aasik. Si Jesus ang mabuting mag-aasik. Hindi siya nagsasawang mag-asik ng sagana. Alam niya ang ating lupain. Alam niya ang ating mga bato ng ating katatagan, ng mga tinik ng ating mga bisyo. Lagi niya tayong umaasa na tayo'y makapamumunga ng masaganang bunga. Ito ang ginagawa ng Diyos at tayo din ay tinatawagan na gawin din natin mag-asik na walang pagod. Paano tayo patuloy mag-asik na walang pagod? Magsimula tayo sa ating mga magulang na nagtanim ng kabutihan loob at pananampalataya sa kanilang mga anak. Kahit na napapagod at hindi naunawan ng kanilang mga anak, patuloy ang kanilang tinuturo lamang sa pag-isip ng mundo. Ngayon, sana manatili ang mabuting binhi at ang pagdating ng panahon ay magkaugat. Pero kung susuko tayo at iiwanan natin ang ating mga anak sa takbo ng panahon at sa social media na walang oras at ang pagtuturo sa nila, ang mabuting lupa ay mapupuno ng damo. Sana ang magulang ay huwag magsawang magasik ng binhi ng kabutihang asal sa kanilang mga anak. Ang problema sa ating mundo ay hindi lamang ang laganap ng kasamaan, kundi walang ginagawa ang mga mabubuting tao. Ano ang magagawa mo? Ang magagawa mo at ako lang ay magasik ng binhi sa pamagitan ng salita at halimbawa sa abot ng ating makakaya. Yan ang inaasahan ng Panginoon na gawin ng simbahan at ng mga magulang at ng mga kaibigan. Anong uri ng lupa tayo? Tayo ba ay masemento? Kung saan ang salita ng Diyos ay nanatili sa ibabaw at anumang bagay maaring makagambala sa atin, o tayo mga bato na hindi kailanman hinayaan ang salita ng Diyos na lumubog ng malalim. Binabawasan ba natin ang ating pananalig sa ating mga damdamin at ang mga gandang kaisipan? Ngunit hindi natin hinayaan ito humubog sa ating buhay sa anumang seryosong paraan. Punong-puno ba tayo ng matinik na gaya ng iba, gustong adiksyon, pagkabaggambala, iba pang mga prioridad at hindi na ayon sa mga pag-uudyok na pumipigil sa salita ng Diyos sa ating buhay? Ang tanong ay, hindi natin narinig ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang kahulugan ng talighagang ito ay kapag ang binhi na hulog sa mabuting lupa, ito ay naglalabas ng mga ugat at ng mga usbong at nagbubunga ng isang kakilakilabot ng mga ani, 30, 60 o 100 butil para sa isang nahinasik. Ang panampalataya kay Kristo ay naipasa na at ang simbahan ay lumalago. Lahat ay nakikita natin sa simbahan. Mga paaralan, mga reliyosong orden, mga parokya, ang katapatan na napakaraming tao sa gawain ebanghelyo ay mga produkto ng binhi sa mabuting lupa. Nakakalimutan natin na ang paglaki na nangyayari sa lahat ng oras dahil ang mga bagay ay lumalaki ng tahimik. Ang mensahe sa atin ay mag-aksik sa abot ng ating makakaya upang ipalaganap
ang salita ni Kristo ng epektibo at tapat hanggang alam natin kung paano. Let us pray. Lord, I pray that you would prepare my heart to be a good soil. Remember, always to remove the hardness from my life of that evil. One cannot snatch your truth away. Soften my spirit and deepen my roots, so that when troubles or persecution arise, my faith will not wither. Clear away the thorns of worldly worries and anxieties that try to choke your word. Help me to keep my eyes fixed on you rather than the temporary distraction of this life. Open my spiritual ears and understanding so that your word takes deep root within me. Nourish my spirit so that I can grow up and produce a rich harvest of your love, joy, and peace. In Jesus' name, amen.